So eto na mga idol, ang ganda ng laban ng Yokohama at ng A Tokyo. 70-78 po ang score. Lamang po ng 8 points ang A Tokyo at talo po ang Yokohama. Maganda ang pinakitang performance ng ating pambato na si Kai Sotto pero talo ang team. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, please don't forget to like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, very intense yung naging laban, no? First half ng game, first and second quarter ng game, napakaganda po ng pinakitang performance ng ating pambato na si Kai Sotto at hindi po natin yan maitatanggi at maikakaila. Halos kalahati po ng score ng Yokohama, no, ay nakuha na ni Kai Sotto with 28 points, no? And so far mapakagandang performance po nito at isa sa pinakamagandang pinakamataas sa stat si Kai Sotto dito sa Japan B-League. So bakit nga ba natalo ang Yokohama dito sa top 2 sa standings, no, na A Tokyo? Well, kung titignan nyo mga kaibigan, wala namang problema. Hindi naman binangko si Kai Sotto dito sa second quarter ng game, which is ginawa noon ni Coach Aoki Taketo, at napakaganda ng pinapakitang performance ni Kai. Yung depensa niya hindi naman po nagbabago at talagang kahit papaano ay sobrang nadedepensahan niya yung kalaban. May opensa pa nga siya na talagang minsan yun yung nagiging advantage ni Kai Sotto. So bakit tatalo kung malakas ng pinakita ni Kai Sotto? Mga kaibigan, magandang performance ni Kai pero yung mga kakampi niya po, no, aminin natin na maraming mga errors at hindi may iwasan po yun. Bukod pa po doon, itong A Tokyo ay malakas po na kupunan, no? So sabihin na natin magaling ang performance, magaling ang pinapakita ni Kai Sotto, hindi naman lahat yan magkaka-level ng galing, no? Magkakaiba yan. Si Kai Sotto hindi naman pwedeng buhatin lahat, no, ng kanyang mga teammates para lang maipanalong Yokohama. Hindi po pwedeng ganon. Teammates po yan, tulungan po yan. Dito sa A Tokyo, hindi man katangkaran kagaya ni Kai Sotto pero maganda yung chemistry at momentum ng mga player. Kaya nga sila nakapasok sa pang top 2. Pero kung titignan po ninyo, doon sa third quarter ng game, may halos magpantay ng score, no? At talagang halos maabutan na ng Yokohama. Dahil nga po yung sa depensa at offensa pinapakita ni Kai Sotto. Pagdating naman sa fourth quarter, dito talaga uminit itong A Tokyo, which is doon talaga sila dalubhasa yung mga intense na laban na diyan sila nakakahabol ng score. Nahirapan na pong Yokohama doon dahil number 1, napagod na si Kai Sotto at si Yuki. Pinagpahinga nga po ni Coach Taketo para makapag-relax at magamit sa fourth quarter pero napapagod din si Kai Sotto mga kaibigan. Biruin ninyo, no? 28 points. Sinong hindi mapapagod? Halos karamihan doon puro slam dunk pa. Kahit naman sino puro slam dunk ang gawin, mapapagod At tignan natin, no? Tignan nyo din mabuti, walang kapalitan si Kai Sotto na ibang big man bukod sa kanya, no? Kaya hindi nakakapagtaka na naubos yung lakas ni Kai Sotto pagdating po sa last quarter. Well mga kaibigan, magkagayon back-to-back game naman yan. Abangan natin yung next game bukas po, no? Yokohama din at A Tokyo, no? Hapon din po yun. And please huwag kalimutan mag-like and